Okay no mga apo, kumusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At muli, ako pa rin ang inyong lulukakoy. At sa video natin ngayon, meron akong napakahalagang bagay na sasabihin sa inyo. Ito'y tungkol sa bundok ng mga olibo. Ang bundok ng Olibo, isang lugar na puno ng kabanalan, ay tunay ngang nahahati na ngayon. Marami ang hindi pa nakakaalam nito. Ipinopropesiya sa Zacarias chapter 14 verse 4 na ang sabi, sa araw na iyon, tatayo ang Diyos sa bundok ng mga olibo sa gawing silangan ng Jerusalem. Magkakaroon ng maluwang na libis sa gitna ng bundok, sapagkat mahahati ito mula sa silangan hanggang kanluran. Ang kalahati ay mapupunta sa hilaga at sa timog naman ang kalahati. Ngayon, ano sa tingin ninyo ang nangyari sa bundok ng mga olibo? Ito ba'y nagkataon lamang dulot ng mga digmaan at mga lindol na nangyayari sa mundo? O ito ba'y isang sinyalis sa hindi maipaliwanag na dahilan? Ito ba'y isang pahiwatig na talagang ang pagbabalik ni Jesus ay sadyang napakalapit na? Kung ang sagot ninyo ay oo at naniniwala kayo na si Jesus ay malapit nang bumalik, iwanan nyo na ang mga maling gawain. As you can see, I'm here on the Mount of Olives and I'm looking for cracks that you can see actually here in the flooring. If you look at the road over here, you can see that there's cracks that are starting to crack on the road. There's some large potholes that have been started to form over here. Ang Jerusalem ang walang hanggang lungsod mula sa masisikip at mataong lansangan sa ibaba. Nakatindig ang bundok ng mga olibo nang may tahimik na karangyaan. Natatakpan ng mga puno ng olibo at nababalutan ng mga puting puntod. Sa loob ng libu-libong taon, nanatili itong tahimik na saksi sa pag-angat at pagbagsak ng mga kaharian, sa pagmartsa at pagsulong ng mga hukbo, at pati na rin sa paglipas ng maraming salinlahi. Ngunit ngayon, may kakaibang nangyayari, isang bagay na nagbigay katanungan, maging sa mga rabay, mga arkeologo, at maging sa mga matatalinong sayantipiko sa buong mundo. Nakikita nila mula sa mga banal nitong dalistis ng bundok, nagkaroon ito ng mga bagong bitak na lumilitaw. Hindi ito mga luma na sanhi ng mga lumipas na lindol, kundi ito'y mga sariwang bitak na humahati sa lupa. Ang mga batong na nahiwa ay gumagalaw at ang bawat siwang ay bumukas na dati ay buo. Nakikita mismo ito ng mga taong dumadaan doon. At para sa mga nakakaalam ng sinaunang propesiya, sapat na itong dahilan para maghatid ng kilabot sa kanilang mga kalamnan. Alam nilang ito'y isang palatandaan ng mga propesiya. Mahigit sa 2,500 taon na ang nakalipas. Isinulat ng propetang si Zacarias ang mga tiyak na salitang ito. Mababasa natin sa Zacarias chapter 14 verse 4 na ang sabi, sa araw na iyon, ang kanyang mga paa ay tatayo sa bundok ng mga olibo na nasa silangan ng Jerusalem.
at ang bundok ng mga olibo ay mahahati sa gitna mula silangan hanggang kanluran na magbubuo ng isang malaking lambak na ang kalahati ng bundok ay lilipat sa hilaga at ang kalahati ay lilipat sa timog. Ito ay hindi tula. Ito ay isang tuwirang geographical na hula na tinutukoy ang tiyak na bundok ng mga olibo, ang tiyak na direksyon ng pagkakahati at ang kaganapang magpapasimula nito. Ang pagdating ng Mesiyas sa loob ng maraming siglo. Ang probisyong ito ay paulit-ulit na binabasa sa mga sinangguga at sa simbahan. Ngunit sa kasalukuyan, kasabay ng paglitaw ng mga bagong bitak ngayon sa lupa at ng pag-uga ng mismong kinatatayuan, tila ba hindi na lamang ito sinaunang kasulatan, kundi isang balitang naghihintay na mailathala para malaman ng lahat. Ang bundok ng mga olibo ay hindi basta burol. Isa ito sa mga pinakabanal na lugar sa buong mundo. Iginagalang ng parehong Hudyo at Kristiyano. Para sa mga Hudyo, ito ay libingan ng pag-asa sa loob ng mahigit 3,000 taon. Dito inilibing ang mga hari, propeta, rabay at karaniwang mga mananampalataya. Nakaharap ang kanilang mga puntod sa templo ng Mount, handang-handa na para sa araw ng pagkabuhay namang muli. Mahigit 150,000 puntod ang bumabalot ngayon sa mga dalisdis ng bundok na parabang isang karagatan puno ng puting bato sa dami ng mga puntod. Ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, dito mismo magsisimula ang pagkabuhay namang muli kapag dumating na ang Mesiyas. Para sa mga Kristiyano naman, ang bundok ng mga olibo ay saksi sa ilan sa pinakamakapangyarihang sandali sa buhay ni Jesus. Dito niya tinuturuan ang kanyang mga alagad tungkol sa mga huling araw. Dito siya nananalangin ng may matinding paghihirap bago ang kanyang pagkakapako sa krus. At dito rin siya tumayo patungong langit. Sa mga gawa, chapter 1 verse 11, nakatala ang pangako ng mga anghel. Sinabi ng dalawang lalaki, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatitig sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay babalik din katulad ng pagpunta niya sa langit na inyong nakita kung saan siya huling umalis. At ito'y sa bundok ng mga olibo. At ayon din kay Zacarias, doon din siya babalik. Katapat mismo ng bundok na ito ay ang Eastern Gate na tinatawag ding Golden Gate. Ito lamang ang tanging daanan sa mga lumang pader ng Jerusalem patungo sa Temple Mount. Ngunit ito ay nakasarado at silyado na ngayon sa loob ng halos 500 taon. Ipinag-utos ng Ottoman Sultan na si Sulaiman the Magnificent noong 1500 na ito'y ipasara. Marahil upang hadlangan ang pagpasok ng Mesiyas ng mga Hudyo. Nagpatayo pa siya ng isang sementeryong Muslim sa harapan nito. Iniisip niya na baka mapipigilan nito ang isang Mesiyas na makadaan. Ngunit sinasabi din ng propesiya na iba ang mangyayari. Dahil sa Ezekiel chapter 42 verse 2, ipinapahayag din ang ganito. At sinabi ng Panginoon sa akin, ang pintuang ito ay mananatiling nakasara.
hindi ito bubuksan at walang sinumang makakapasok dito sapagkat ito'y pinasukan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, kaya't ito ay mananatiling nakasara. At sa pangitain ni Zacarias, inilalarawan ang isang napakalaking lambak na bubukas mula sa bundok ng mga olibo patungong lungsod. Kapag dumating ang araw na iyon, ang nakasilyadong tarangkahan ay hindi na magiging hadlang. Sa mga nakalipas na buwan, iniulat ng mga geologo at mga tagasuri ng lupa sa Israel na may mga nakikita nga silang bagong bitak sa bundok ng mga olibo. Hindi ito mga bakas ng lindol noong nakalipas na mga taon. Ito ay mga sariwang bitak at palawak ng palawak at gumagalaw ang lupa na parabang may buhay na nilalang sa ilalim at tahimik na nagbibigay babala sa mga eksperto. Isang geologong Israeli ang naitala at nagsabing gumagalaw nga ang bundok sa paraang hindi pa natin nakikita kailanman. Hindi halata, ngunit tunay. Hindi ito nakakalampas sa pansin ng iba. May ilang rabay sa Jerusalem na nagbabaklas ng kanilang mga kongregasyon na lalo pang tumitindi ang mga palatandaan ng muling pagbabalik ni Jesus. Ang mga arkeologong matagal nang nagsasaliksik sa bundok ay lihim na umaamin na sadyang nakakabahala na ang sunod-sunod na mga paggalaw ng mga bitak sa bundok ng mga olibo. Isang kilalang rabbi scholar pa nga ang iniulat na nagsabi sa isang pribadong pagpupulong, hindi lamang ang mga bato ang may bitak, maging ang mismong kailaliman nito. At sinabi niyang talagang malapit na tayo sa kawakasan. Maging ang ilang sekular na arkeologo ay nagpapahayag din ng pangamba. Si Dr. Gabriel Barkay, isang kilalang dalubhasa sa kasaysayan ng Jerusalem, ay hindi man tuwirang iniugnay sa propesya, ngunit inamin niyang ang kawalang stabilidad ng bundok ay malalim ang kaugnayan ng kapalaran ng lungsod sa Biblia. Ang mga lindol ay palatandaan ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Nang bumaba ang Diyos sa bundok Sinai, yumanig ito ng matindi. Nang mamatay si Jesus sa krus, ayon sa Mateo chapter 27 verse 51, na yumanig din ang lupa, nabiyak ang mga bato, at nabuksan ang mga libingan. Totoo lahat ng sinabi ng Biblia. Ang araw ng pagbabalik ni Jesus ay magpapayanig din ng malakas na lindol. Isang napakalakas na lindol na hihiwalay sa bundok ng mga olibo sa dalawa. Noong taong 1970, may mga negosyanteng sumubok magtayo ng isang hotel sa bundok. Ngunit napilitan silang huminto matapos nilang madiskubre at masuri na ang mga bato sa ilalim ay may bitak at hindi matatag. Maging noon pa man, malinaw na ang mga babala. At ngayon, makalipas ang ilang dekada, ang mga bitak ay mas malalaki, mas lantad at higit na nakakabahala. Ang bundok ay hindi lamang saksi sa propesya, ito ay naghahanda na rin para sa banal na magaganap at ito'y ang muling pag-apak ng mga paa ni Jesus sa bundok ng mga olibo. Mula sa mga rabay hanggang sa mga arkeologo ay nagsisimula na silang magbulong-bulungan ng parehong mga katanungan. Maaari kayang ang henerasyong ito ang makakakita sa pagkakahati ng bundok? At kapag dumating ang araw na iyon, mabubuksan ang lambak,
Babalik ang hari at ang mundo ay hindi na muling magiging kagaya ng dati. Walang nakakaalam sa araw o oras ng kanyang muling pagbabalik. Ngunit dumarami ang mga ebidensya at palatandaan. Matibay ang mga propesya. Ang hari ay paparating na. Siya ay si Jesus. Kapag dumating ang araw na iyon, tuluyang mahahati ang bundok, mabubuksan ang lambak, at ang buong mundo ay manunood na may sindak at paghanga, at yun ay ang matagal nang hinihintay ng maraming mananampalataya.